May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang DZRH Usapang Legal. Kasama po ninyo, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay pauwi na ng inyong mga tahanan? Kayo po ba ay nag-overtime sa trabaho? Kayo po ba ay nagpapakitang gilas pa ba sa ating mga boss, sa empleyado, ay sa mga employer? At para sa mga empleyado naman po, bakit nga ba kailangan na magpakitang gilas? Lalong-lalo na ang mga nasa estado po ng probationary employment. Alam niyo po, no, karaniwan po sa ating mga kababayan, especially yung mga nasa edad millennials, mga boomers, alam po nila yung ganitong motto in life na kapag ikaw ay nasa probationary status, pakitang gilas, pabibo, dapat wala kang late. Dapat kailangan nagagawa mo lahat ng sinasabi ni boss at kailangan mapakisamahan lahat ng mga kaopisina. Pero after ng 6 months, bakit daw biglang nagbabago ang ugali ng isang empleyado? Kasi regular na. So what's the difference? Bakit nung siya ay regular na at nung probationary siya, iba ang kanyang work ethics, no? Iba ang kalidad ng kanyang trabaho. Bakit ngayon? Dati napakaganda ng work ethics, ngayon parang papetics-petics. Ay, nakapag-usapan po natin yan. Yun po yung sa mga millennial at saka sa mga boomers nung panahon namin. Ngayon po kasi, sa mga Gen Z, hindi yata nila alam kung bakit kailangan magpakitang gilas ng 6 months kapag sila ay probationary employment, no? Alam naman po natin, iba na talaga ang mag-isip ang mga Gen Z ngayon. Palipat-lipat, no? Palipat-lipat po sila ng mga kumpanya. At sa tingin nila, no, base sa aking experience, no, kasi nag-hire naman tayo ng mga empleyado, no, o kaya nagko-consult sa atin yung mga ibang mga kumpanya. Bakit daw gano'n, no? Feeling nung mga Gen Z ngayon ay maganda sa kanilang track record na marami silang experiences sa iba't ibang kumpanya. Parang feeling nila, parang edge nila yon. Pero marami akong nakakausap na mga human resources na medyo red flag sa kanila. Kung merong red flag sa relasyon, sa mga HR may red flag din pagdating sa mga applicants, no? Para bagang, pag itong taong ito ay pumunta sa ating kumpanya and then may natutunan o meron man hindi nakatampuhan o kaya medyo nakainisan sa kumpanya, no? O kaya gusto ulit mag-seek ng another opportunity sa ibang kumpanya, hindi magtatagal to ng 1 taon, baka nga hindi magtagal ng 6 months. So bakit ko to i-hire? Samantalang aalis din naman agad to. So parang sa kanila red flag, medyo nasa list nila yung mga ganitong applicants na nag-a-apply po sa mga kumpanya. Okay. Again, hindi ko po nila lahat. May mga iba na siguro very mataas yung regard nila kapag maraming mga experiences, no? Pero as a rank and file muna, no? We're talking about rank and file na
employment, no? Mukhang hindi maganda sa mga HR yun. Pero kung ang pagtitingnan natin ay medyo mas higher position, mas mataas ang skills, at maraming napuntahan, maganda yung resume na yan. But when you look at it, dun sa time frame, kung ilang buwan lang sila nag-stay sa isang kumpanya, medyo yung mga HR natin napapailing tsaka nagdadalawang isip. At meron pa, no? May mga may mga Gen Z ngayon na dahil akala nga nila, no, na okay lang kahit di sila ma-regular o kaya extend yung probationary employment, pwede pa sila maghanap ng iba kasi meron tayong mga na-experience na binigyan siya ng extension for probationary employment. Parang na-disheartened siya na parang, bakit hindi ba ako qualified? Parang ganon. So instead of grabbing the opportunity of the extension of the probationary employment, she opted to resign immediately. Parang ganon. So, may mga ganong mga bagay. Bakit pa ina-extend? Ano ba ang gusto ng management doon? So, itatakil natin difference ng probationary employee at saka regular employee. Bakit kailangan magpakitang gila sa mga ang mga probationary employee? At bakit naman naging biglang tamad yung mga regular employee? Hindi natin nilalahat, bato-bato sa langit. Ay, alam niyo yan. Ang tamad, alam na this. O, diba? Okay. Again po, yung ating employment, importante yan. Kapag tayo po ay nakagraduate na, no? Sa kolehiyo, even if nakagraduate po ng K-12, no? At tayo po ay naghanap ng trabaho. So, hindi po agad-agad na kapag pumasok kayo sa kumpanya, regular agad kayo. Like, first day pa lang, oy, regular na to. No, wala pong gano'n, no? So, ang ginagawa po ng employer, tinitest ang kakayahan, di ba? Tinitest ang abilidad, at tinitest ang attitude or behavior ng isang empleyado. Yan. Importante yan, lalong-lalo na yung attitude tsaka behavior kung paano ka makisalamuha sa iba. Okay. So, ano ang dapat nating gawin, no? So, kami, again, boomers and millennials, talagang masigasig, pakitang gilas, hindi nagpapalit. Diba? Ang galing na ito, walang absent, walang late. Very good, Kasi pag nakita mo ang empleyado na during the probationary employment, absent na ng absent, lagi pang late, naku, baka puro memo yan, tsaka violation ng inyong company policy and procedures, no? Baka sakit pa sa ulo. So, hindi siya maaaring i-consider bilang isang regular employee. So, ganun po yun, no? At, again po, no? Ang probationary employment po, ang kanyang time frame, 6 months. So, titignan nila kung, okay ba to? Meron bang matutulong ito sa kumpanya? Meron bang mapapala ang kumpanya sa empleyadong ito? At nagagampanan niya ba yung maaaring trabaho na nakaatang sa kanya? Yan. So, yun ang tinitignan. Kaya dapat yung mga nag-a-apply sa mga ganitong kumpanya, again po we're talking about yung mga first time mga applicants dyan. So, galingan po natin. Ipakita natin na deserve natin. Kasi po, bakit importante na tayo po ay ma-regular? Yan. Kasi po, kapag kayo po ay na-regular sa ilalim ng ating batas, marami po kayong mga pribilehiyo at sa kumpanya, no? At marami kayong mga karapatan na hindi dapat basta-basta vina-violate ng ating mga employer. At higit sa lahat, kailangan po itong pagiging regular employee ay kayo po ay may tinatawag na security of tenure. Ano yung security of tenure? Ibig sabihin, hindi po kayo basta-basta mapapaalis sa kumpanya without due process. At dapat po yung mga grounds na nakalagay po sa ating labor laws. Hindi porket dahil ayaw niya sa kilay mo, laging plakado ang kilay mo,
ay ayaw na sa'yo ng kumpanya, kahit regular employee ka, tatanggalin ka nila. No, hindi nila pwedeng gawin yun. Ayaw sa'yo ng kumpanya dahil parang ang sungit na mukha mo, hindi ka feel. Hindi ka masyadong, anong tawag doon? Wala kang masyadong pleasing personality. Tanggalin na natin to, ganon. Hindi pa pwede basta-basta ganon. Again, dadaan sa due process. O kaya naman, you're fired, effective immediately. O, paano ba yan? Pwede ba yon? Nang walang notice and hearing? Na hindi nagko-comply sa due process. Alam niyo itong due process, lagi natin itong napapakinggan. In fact, no, hindi lang to sa mga empleyado. Ayan, di ba? Sa mga hearing process, laging nandyan po ang due process. So, susundin po natin ang due process. Dahil dito, nabibigyan ng karapatan ang taong inaakusahan, o kaya ay inihahablan na nagkamali, maaaring nag-violate ng mga company rules and regulation, na mabigyan siya ng pagkakataon na maibigay ang kanyang side. No? Para ito yung essence ng pagiging democratic country natin, no? Na nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan siya ng sapat na oras at binigyan natin siya ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanyang sarili at maipahayag ang kanyang saloobin at maipagbigay ang kanyang eksplanasyon doon sa insidente o kaya naman doon sa event na kung saan siya ay inaakusahan na lumabag sa polisiya ng inyong kumpanya. So, secure na secure ang iyong trabaho. Alam mo, sa atin kasi, no, pinapalahagahan po, especially mga boomers and millennials, ang trabaho, no? Mapapansin mo yung mga boomers and mga millennials, kung umalis man sila sa kumpanya, at least 5 years, no? Talaga magtitiis pa. Magpapakamartir pa para kayang tiisin. Basta hindi mawalan ng trabaho. Iba na po kasi ang mga Gen Z ngayon. Meron siyang nakaaway na ka-office mate, resign. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ng aking supervisor, resign. Hindi ko nagustuhan ang sama ng tingin sa akin ng aking manager, resign. Ayoko ng toxic. Ganun. Although karapatan naman po yun. Karapatan po ng empleyado yon at wala po tayong magagawang mga employer doon. For example, nag-resign ang ating empleyado. Pwede ba siyang pigilin ng employer at sabihin, wait a minute. Kaping mainit. Teka lang, hindi ka pwedeng umalis. Ha? Ayoko. At walang kwenta ang iyong rason. Yari, ba't ka umalis? Nag-resign po kasi napapagod na ako sa work, dami-daming ginagawa. Mga ganun ang mga rason, di ba? Minsan yung mga resignation, dati pong resignation letter namin, kahit masakit sa kalooban ang ganda-ganda pa rin ang sinasabi sa kumpanya. Ngayon po ang mga Gen Z kapag nag-resign, talaga sasabihin kung bakit sila aalis. Walang plastikan to, yung nakagandahan sa kanila. Walang plastikan to. Ayoko na po dito dahil grabe po yung pa-OT ninyo. O kaya ayoko na dito kasi po hindi po nabibigyan yung mga ideas ko or hindi nyo pinapakinggan. Ganon. Sayang po yung skills ko. Ganyan. Tayo, di ba, laging pag nag-resign tayo, it's either family reason, o kaya naman ay for better opportunity, o kaya mag-a-abroad, kahit di naman, mag-aaral, kahit hindi naman natuloy, mga ganon. Ang dami mga palusot na rason. Pero ngayon pang mga Gen Z nga, pag nag-resign talaga, straight to the point. Now, pwede ba silang pigilan? Hindi po. No? Ang sabi po ng ating batas, kahit anong rason, pwede pong ilagay at hindi mapipigilan po ng employer ang isang empleyado na mag-resign. Except lamang po, ang sinasabi lang po ng batas, kayong magre-resign naman, magbigay kayo ng 30 days notice sa mga employer para naman makahanap sila ng kapalit sa inyo. Ito yung time na maghahanap sila ng kapalit. Siyempre, process, interview, pagbasa ng mga curriculum vitae, exam, medical, at kung ano-ano pa.
mga requirements, TIN number, SSS number. Meron tuloy ako naalala na nag-viral, no? Pag mga Pilipino daw, ang daming mga requirements kapag bagong pasok. Sa iba naman daw, hindi naman daw ganun. Para naman sa mga empleyado rin naman yan. So, yun lang ang nire-require nila, 30 days. Ngayon, kung pwede itong mapaiklian, pwede po. Depende po sa employer. Kasi itong 30 days, binigay ito sa kanila para ito yung time allotted, makapaghanap sila ng papalit dun sa nag-resign. Pero kung halimbawa, within 15 days, talagang may nakuha na sila, pwede na nilang sabihin na okay na. Hindi mo na kailangan comply ang 30 days, kahit 15 days na lang, gumora ka na. Ganon. So, ganun po, no? At saka, we're talking about, yung empleyado na na-hire sa kumpanya at saka whether probationary or regular employee. At syempre, ano ba ang mga pagkakapareho nila at bakit advance lagi si regular employee, no? Sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako si Attorney Cam. At sa shoutout muna tayo. Syempre, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Good evening. Kaila Papa Will, Mama Jovita and Tito Erlin. Uy, congratulations ha, Elmar Agloco, Philippine Merchant Marine Academy. Sila ay gumraduate ngayon. Shoutout din po kay Emmy Sobrevaga. Tama po ba? Sobrevega. Good evening. Kay Gemma Montesilio, si Perez Siglin, Raul Leido, hello po. Angelo Redaha, mula naman po sa Malolos, Bulacan. Elmer Bendol, Miss Roxanne Costo, good evening po. Aldos Villamater, Ernie Lapira, Florence Regalo, happy weekend. Sabi niya, dito po kami nanonood sa Maypila, Laguna. Chris De Solo, at yung mga nag-message pa sa atin ang bilis kasi ng ating Facebook eh. Sa mga gustong manood sa atin hanapin niyo lang po kami DZRH News saka DZRH News Television. I have TikTok account. Magpo-post nga ako mamaya para makita nyo yung aking new hairstyle. Ayan, Moon Beach, magandang gabi. And si Isbel Paul, shout out sa'yo. At Joy Garimbao, good evening po. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Wag po kayong aalis ha. Dito lang po kayo sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po na. Bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Tanggap muna tayo ng balita mula kay RH27 Noche Kakas. 6 na Chinese national na lumbag sa Philippine Immigration Laws. Inaresto po ng Bureau of Immigration dyan sa may Bulacan. RH27, ibalita mo nga to. Noche, ni hao! Attorney Cam, inaresto ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang 6 na Chinese national matapos lumabag sa mga kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa na naging dahilan upang maituturing ang mga ito na undesirable alien. Kasunod ito sa operasyon ng BIID sa San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa report ni BIID Chief Fortunato Manahan Jr., nadakip ang 6 sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte City matapos sa mapag-alaman na nagtatrabaho sa isang construction company sa lugar. Napag-alaman rin ng ang 2 sa mga Chinese national ay mayroong working visas ngunit na petisyon ng kumpanya at naging trabaho na malinaw na nagtatrabaho na malinaw umanong nilabag ang terms sa visa. Habang ang 4 naman ay nagtatrabaho ngunit may hawak lamang na tourist visa. Sinabi ni Fortunato Jr. ang 6 ay sumailalim na ngayon sa deportation proceedings at kasama na umano sila sa BI sa blacklist upang maiwasan niya ang re-entry ng 6 na Chinese. Arit sa 27 na chika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, no? Meron pa yung mga iba. Ayan, baka nakikinig po ang ating Bureau of Immigration. At tuloy-tuloy lang po no yung pag-check din no
ng mga, kumbaga sa ibang bansa tayo, mga TNT ng mga ibang lahi dito sa Pilipinas, no? Anyway, balikan po natin yung ating topic ngayong gabi dahil may kinalaman po sa mga probationary employees. Okay. Sabi po nila, no, dapat po before mag 6 months, na-evaluate mo na yung iyong probationary employee. Okay. Bakit? Kasi po kung halimbawang lumagpas po siya ng 6 months, no evaluation, no extension or whatever, yan po ay automatic magiging regular employee mo. Okay. Kaya ngayon, may mga ibang kumpanya po dahil nga alam nila itong ating batas, no, na kapag ikaw hindi mo in-evaluate o kaya tuloy-tuloy yung kanyang pasok hanggang sa 6 months and 1 day, dire-diretso, regular employee to. So, pasok to sa banga. Pasok ang mga karapatan at security of tenure, yung mga privileges at kung ano-ano pa ng isang regular employee, dadaan sa due process at dapat po mga grounds lamang po sa may labor laws, no? Or similar to that effect, no, yung mga na list po doon, yun lang po, no, magiging dahilan para matanggal sa trabaho. Kasi po, hindi mo na pwedeng tanggalin yan on the basis na, expired na yung probationary employment, hindi ka nakapasa. Teka lang, napasok na ako 1 year, sabi mo sa akin, hindi ako pumasa sa probationary employee. Bawal po yun, okay? So, kung halimbawa po, maaaring gusto nyo pang tignan ang kanyang performance o kaya naman may parang nakukulangan kayo or management prerogative, let's tignan natin kung i-extend pa natin yung probationary employee and then bago natin siya irregular, pwede po yun. Pero meron pong mga may mga dapat gawin, tsaka may mga dapat na sundin ninyo bago kayo magkaroon ng extension. So, unang-una, pwede po ang extension kung ito po ay napag-usapan ng empleyado at saka employer. Nag-agree sila na, teka, extend ka muna namin we'll see pa, no, yung iyong performance evaluation kasi parang nakukulangan pa kami. Gusto naman namin na maging regular ka. So, okay lang ba na mag-extend tayo ng 3 months? And then, kung pumayag po, no, si employee at gusto nga talaga niyang pumasok sa naturang kumpanya, pwede. Written agreement. Sulat natin. Black and white, di ba? At sasabihin nga, no, ng employer na kailangan pang i-re-evaluate yung iyong performance. So, within 3 months, tignan natin, baka mag-improve pa, no? At dapat malaman po ni employee kung bakit ine-extend, no? So, kung nakukulangan sa performance, sabihin kung anong kulang para mapunan naman ng ating employee, okay? At halimbawa, meron namang polisiya sa CBA, no, yung collective bargaining agreement na pumapayag po, no, ang kumpanya at ang ganun din po, no, sa policy nila tsaka sa CBA nila nakalagay na maaaring mag-extend ng probationary employment for the new applicants. So po pwede rin po 'yon. Okay? So wala pong problema basta merong agreement, merong consent ang ating mga employees. Kasi meron talagang ganun parang wait a minute. Kulang pa. Kailangan pa ng onting extra effort. Kulang pa yung pagpapakita ng gilas. kulang pa. So, kailangan pakitang gilas pa more para maging regular employee. Okay? At, syempre, sila ay hindi pa rin regular. Kahit na sila po ay pumatak na ng 7 buwan, 8 buwan, 9 na buwan, probationary employee pa rin sila. They cannot claim na lumagpas po kami
7 months na po ako, automatic po. Dapat regular employee na ako. Oops! Wait lang. Teka lang. Di ba nag-usap tayo? Sabi natin, extend natin yung probationary employee. In fact, ito, meron tayong pinirmahan. Meron kang consent dito. Nakapirma ka at nandito yung ating pinag-usapan. So, hindi mo pwedeng igigit na maging regular employee just because lumagpas ka ng 6 na buwan. Okay? Again po ha, tandaan po sa mga employer kapag lumagpas po ng 1 buwan, ng 1 araw, after the 6 months, by operation of law, nagiging regular employee po yan. That is why, iba yung mga HR mga magagaling din Mga 4 months to 5 months pala, nagsasabit na ng evaluation sa mga manager nung applicant, no? Para makita na, evaluate nyo muna to ha, kasi remember, baka pag lumagpas tayo ng 6 months, tapos sabihin nyo, hindi pala siya qualified, nga tayo, butas tayo dito, lagot tayo sa dole. So, importante yan. Again po ha, para sa kaalaman ng lahat, bakit kailangan bang magpakitang gilas para maging isang regular, no? Mga Gen Z dyan nakikinig, o kaya yung mga parents ng Gen Z, baka hindi kasi nila alam to, share nyo lang po, no? Lakasan nyo yung radyo, yan. Kaya yung hawak niyong Facebook. Pansin mo, anak mo, no? Parang, anak ko pa resign ng resign. Hindi na na regular. Iba-ibang kumpanya. Yung pala kulang ng gabay, na kulang ng, mentor nagsabing, pakitang gilas ka. Kasi kailangan, number 1, merong satisfactory performance na makikita ang employer para i-hire ka as a regular employee. Katulad namin. Pag may regular employee, tuwing December, merong pabasket na groceries. Kaya pabigas si sir kapag regular. Kaya naman, may pagas allowance or food allowance. Kaya may kashing-kashing every Christmas, di ba? Sayang, di ba? So again po, satisfactory performance, tinitignan po yan. At ang nature ng work po, yung trabaho niya ay necessary and desirable sa usual business po ng employer. Halimbawa, yung mga signages, no? Siya po pala yung sa printing, necessary and or desirable yun, yung nature ng work niya sa kumpanya. So, dapat yun po ay pang regular yan, no? Ano pa ba? Kunyari, halimbawa, ang laking kumpanya, kailangan ng utility or messenger, no? Kailangan yan sa kumpanya dahil necessary and desirable. Paano magiging malinis yung kumpanya kung wala kang mga utility or messenger, di ba? At sample pa ba? Kunyari, kayo ay malaking kumpanya at kayo ay nagpapalis ng mga apartment, no? Malaki ang mga apartment. So, kailangan mo ng mga staff dyan. So, yung yung iyong manager na nagsusupervise lahat dyan. Tapos, yung sanitation supervisor, di ba? Kailangan yan sa iyong business, di ba? So, importante rin po, no? Sa mga HR, yung documentation, dapat may kopya ka, may kopya si employee. Ang problema kasi nung ibang ginagawa, ito, pirmahan mo. Tapos hindi binibigyan ng kopya yung yung mga employee. Mali yun mag-demand po kayo na anything na pinirmahan nyo, dapat may copy kayo. Anyway, yung mga Gen Z naman ngayon, madali lang. Kahit wala silang kopya, pinipicture lang nila. Kina-cam scanner lang nila yan. Carry boom na. Meron na silang evidence. At makikita na nila kung anong mga nakalagay na provisions doon. Usually po, kapag halimbawa draft ng employment contract, ang nagda-draft niyan yung mga employer, no? So, halimbawa, magiging regular ka na. So, meron ka pipirmahan na na kontrata. Okay? Contract of employment. Nakasaad kung anong trabaho mo, magkano ang sahod mo, at syempre, ang iyong position, ang oras ng pasok mo, sino ang supervisor mo or manager mo or immediate supervisor mo, at kung meron ba yung goodwill clause. Alam niyo yung
goodwill clause? Attorney ka na naman yung goodwill clause na yan. O kaya may mga non-disclosure agreement. Ang dami pinapapirma. Nakakaloka. Goodwill clause is that parang hindi ka pwedeng magtrabaho ng ilang months, no? Or kahit isang taon sa kalabang kumpanya kasi by the very nature ng trabaho mo, naka-acquire ka ng knowledge about dun sa trades and secrets ng kumpanya. Pag nag-apply ka dun, tapos sinabi mo na yung trade and secret nila, kawawa naman yung yung kumpanya. Plus, syempre, alam mo na yung kanilang ginagawa, talagang sasabihin mo kung ano yung mga taktika nila. What if competing, brand or competing company, di ba? COI, may conflict of interest agad. Okay, so, pag halimbawa po, 6 months, within 6 months, hindi po siya naging regular. Ano kaya yung mga dahilan? Tsaka, ano ba ang proseso kapag halimbawa hindi ka naging regular? Ang sakit sa puso, pero ganun talaga. Mayroong mga ibang tao na hindi pasok sa banga, sa taste, nung ating mga employer dahil hindi pumasok yung performance nila bilang satisfactory, no? Pwedeng below average, mga ganyan. At kung ano ba yung ilalagay dun sa evaluation, no? So, shout out muna tayo. Siyempre, uli. Pagbati po mula sa mga nanonood sa atin. Good evening po. Groot! Sabi niya, very good topic, Attorney Cam. Raul, sabi niya, salamat po, watching from Mansalay, Oriental Mindoro. Ayan. Makulimlim po dito, ang lakas po ng ulan. Kaninang umaga hanggang tanghali. At si Florence Regalo and Chris, magandang gabi rin po. Teka lang. Si Tito Walter, magandang gabi sa'yo. Nanonood din po sa atin. At kung mayroon po kayong mga gustong katanungan, pwede kayong mag-message sa ating DZRH News Facebook Live. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, oras po natin 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam. This time check. Kasama pa rin po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. May kinalaman po sa mga probationary employees at saka sa mga regular employees at syempre shout out sa lahat ng mga HR staff and personnel na nakikinig sa atin ngayon. So maganda tong topic natin para sa kanila dahil dito makikita kung paano nga ba yung pag-deal, no, o kaya yung process in dealing with probationary employees. Okay. So para sa mga probationary employees naman, importante to para mapakita na you deserve it. You deserve better. Ganun. Parang parang mga quotable quotes lang. Anyway, so ganito na, no? Halimbawa po, hindi talaga siya nakapasa. At wala po kayong balak na siya po ay irregular. So, bilang HR, ano naman ang gagawin nyo? At ikaw employees, ano naman ang gagawin mo? Yan. So again po, no, meron pong grounds for valid termination ng probationary employee, no? Syempre, pinakaunang-una po talaga yan kapag hindi niya na-meet yung reasonable standard na hinihingi po ng kumpanya. Okay. Sabi nga nila, mas madaling magtagal ng isang probationary employee kaysa sa regular employee, no? Although pareho lang pong grounds yan Kasi hahanapin din po dyan yung just cause, serious misconduct, willful disobedience, pwede rin po yan. O kaya authorized cause. Pero kasi yung failure to meet the reasonable standards, ito yung usually ginagamit nila. Okay? Once na naging regular kasi, ang gagamitin na ng mga employer, yung of course, just cause and authorized causes. Ngayon, pag probationary employee ka, pwede ka matanggal. Kasama pa rin ang just cause and authorized causes. Pero, meron pang isa kapag hindi mo na-meet yung reasonable standard na hinahanap ng kumpanya. So, ano yon? Ano yon? Bakit hindi ko alam yon? So, ganito. Meron po silang evaluation.
na ginagawa, no? And dun sa evaluation, may rate 'yon. Kung ilan yung weight nung rate na binigay sa iyo ng iyong immediate supervisor na nagko-observe at nagtitingin, chine-check yung mga gawain mo, yung performance mo doon sa kumpanya. Okay? At hindi lang 'yon. Dito sa evaluation, nakalagay din po kung ano yung mga instances kung bakit mababa yung grade na binigay sa iyo. May ganun po eh. Kunyari may mga numbers na binigay ka, 5 is the highest. Pag 5 yan, ibigay mo yung rason kung bakit 5 ang binigay mo. Pag lower than 3 yan, ibigay mo yung rason o kaya yung instance kung bakit ang baba ng binigay mo dito. So minsan mahirap yung yung sa manager, tsaka yung mga nag-evaluate lagi ng mga probationary employee. Kasi importante yan. Dahil kung halimbawa, nagkaroon ng demandahan o kaya nag-file ng illegal dismissal, halimbawa dinahilan lang yon para matanggal ka, pero in truth and in fact, dapat hindi ka madidismiss, no? Ito ang ipapakita ng mga HR employee. Yung evaluation at yung mga nakalagay doon na instances kung saan ipinakita mo na hindi ka karapat-dapat maging isang regular employee or hindi mo na-satisfy ang management dun sa performance na pinakita mo. At dapat dadaan din po ito sa due process, no? Including notices and opportunity to explain, di ba? Pag-explain ninyo, teka, sabi ng supervisor mo dito, hindi mo pala nagampanan yung iyong trabaho, no? Ikaw ay kinuha namin bilang ganito, tapos hindi mo pala na gagawa ng mabuti itong mga work na inassign sa'yo or your task o yung mga task na inassign sa'yo, no? So, ang mga probationary employees, protected din sila ng batas, no? So, again po, kapag halimbawa, merong mga criteria na kailangan ma-meet ka, dun pa lang sa umpisa pa lang ng start mo as being a probationary employee, hingiin mo na agad yung criteria. Ano po bang criteria, no? Dapat clear sa ating empleyado kung ano yung criteria para ano yung standard ng performance na kinakailangan para masatisfy mo ito, no? At yun ang dahilan kung bakit sabi nga nila pakitang gilas kapag probationary employee. Now, bakit nagiging tamad naman pag regular employee na? Kasi nga, again, alam nila, protected sila by our labor laws. And, syempre, tawag dito, sila, kailangan meron silang twin notice rule. Matalino rin yung mga empleyado. So, hindi sila basta-basta matatanggal. Pero, wait, okay? Again, meron pong mga just causes and authorized causes. Or, check your company policy, no? May mga polisiya sa kumpanya na kung halimbawa frequent or habitual violator ka ng certain provision. Una, stern warning. Pangalawa, suspension. Inulit mo pa rin, termination. So, aabot yan sa termination. So, kung hindi ka maganda mag-perform, petiks-petiks ka lang kahit regular employee ka, it's either hindi ka mapopromote, diyan ka lang sa posisyon mo, or kapag meron kang hindi ginawa na o kaya may ginawa ka na against doon sa company policy, tapos paulit-ulit, subject for termination din yan. So, dapat mag-isip ka rin. It doesn't matter na naging regular ka, dapat tuloy-tuloy yung performance mo as probationary employee, yun din dapat ang performance mo bilang regular employee. Para mapakita mo, diba, na, consistent is the key. At alam niyo po ba, sa mga napopromote lagi, ang hinahanap po ng mga management is consistency. Consistency about your work, no? Kumbaga pag hinanapan ka ng output, consistent na meron kang nabibigay na output. Pag halimbawa may binigay ka na output ngayon, sunod wala na naman, meron na naman, tas wala na naman. So walang consistency, hindi ka papasok doon sa hinahanap ng management bilang managerial o kaya naman mid managers o kaya pwedeng mga supervisory position. So, importante, consistency. And, syempre, importante rin po, no, na kung halimbawa, mga employer po ay magte-terminate ng
probationary employee, kailangan po na sabihin po yung rason kung bakit hindi siya naging regular employee. So, ang gusto naman natin lahat, lahat ng mga nag-try as probationary employee ay maging regular employee. Pero, again, hindi lahat. Hindi po lahat ng mga probationary employee ay nagiging regular employee. Kaya nga po, muli sabi nga namin, pakitang gilas lagi. Pero maintain that pakitang gilas kahit ikaw ay isang regular employee na. Maraming salamat. Thank you so much. Nakasama niyo po. Ako po si Attorney Cam every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Minsan nakakasama natin si Ms. Thea Pecho Corpus. Tuesday and Thursday naman po kasama niyo Attorney Rina Seco. Muli po, wag po kayong maglilipat ng istasyon. Susunod na po ang usapang pangkalusugan naman. Ito po yung mga programa ng mga public service po, no? Para po sa inyo. At ako po yung magpapaalam na. Hanapin niyo po ako sa TikTok, ATTY Attorney Cam. Ayan! Maraming salamat. Muli po para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi.